pagkain dito. Mm-mm. Magpabili ng isdang malalaki, ihaw. Wow. Kaya yun ang naalala ko kay Pastor. Kung minsan may sakit ako, siya pinananalangin sa akin. Kung minsan hindi na sila uuwi. Kung nandiyan ako sa ospital, sila po ni tinundingang nagsama sa akin. Marami akong naalala kay Pastor. Para kami makakapatid kung minsan. Sabi niya, Sister Ro, ingatan mo yung katawan mo, may sakit ka. Para mahaba pa yung pension mo, sabi niya sa akin. Kaya pinapasalamatan ko ang payo ni Pastor. Kahit na nasa kabilang buhay pa, iniisip ko pa rin ang sinasabi niya. Ibigay sa mga bata, kaya sabi ko, tayo namimili na kay Pastor, kaya tuwang-tuwang din sila. Kaya ang dami ko alaala kay Pastor, napakabuti niya. Yung dumadating dito, sabi niya, kaya sabi sa amin na nalulungkot ako po yan, kahit dito na ako tumutuloy, sabi niya, kasi wala ito si Jose, nasa trabaho. Kaya sabi ni Robin, sige dito na kayo, Pastor, sabi niya, kaya naging best friend sila ng asawa ko. Kaya lang, tagal-tagal lang pumunta sa bahay, hindi naman niya naakain. Sabi ko sa asawa ko, tagal naman yung Pastor. Sana din po, yun po, isang opening po sa atin na kilala po natin ng Panginoon ay ma-share din po natin sa ibang pamilya na ang paglilingkod po sa Panginoon ay napaka-importante. At hindi po tayo nandito para lang for our own sake, but also for others' sake. We have a purpose. At if ever na parang minsan every time na nakaka-attend ako ng mga ganito po, may mga namamatay, ay binabanggit natin kung dahil sa kanila, may kadahilanan kung bakit natin sila nakilala. It's because yun nga, may purpose sila sa buhay natin. So, pag tayo po ba ay namatay, meron din bang magkukwento na dahil kay sister or brother na ganito, nakilala ko ang Panginoon. Parang magandang pakinggan sa tayo na meron pong tao na nagpapasalamat sa buhay mo dahil sa'yo ay nakilala niya ang Panginoon. Parang very sweet to the ears, music to the ears na dahil sa nakilala mo ang taon to ay nakilala mo ang Panginoon. So, pagtatanungin ba tayo kung tayo ba ay nawala? Someone will say ba, kung hindi tayo kay Debbie, hindi ko nakilala ang Panginoon. Kung hindi tayo sa kanya, hindi ko nakilala. Parang, that's the main purpose. Your life has ended. Natapos na po yung buhay nila. Sino na susunod? Tayo na yung susunod na anong gagawin natin pagkatapos nito? Diba po? So, pasalamat po ako sa Panginoon that He will remain as my tatay. Nakakalungkot na kasi nawala si Nanay Lundi, nawala si Tatay Ogo, si Ate Jo. So, sila po yung parang pinaka po dito sa Dagupan. Pillar po dito sa Dagupan. At tayo na po yung susunod. So, kailangan natin itayo din yung mga pillars natin sa Panginoon. Kailangan din po natin na palakasin yung ating foundation. We are just one human. Meron po tayong mga pagkukulang, meron po tayong kahinaan, meron po tayong mga pagkakamali, pero ang Panginoon po wala naman po siyang naging kondisyon sa atin. Pinako siya po sa krus ng Kalbaryo, kundi ang kanyang buhay ay kanyang sinacrifice po para mapatawad po ang ating mga kasalanan at upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoon Kristo. Na siya, kanyang kapanahonan ay ipinahayag niya, mapalad ang tanging kapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Praise God.
lalong-lalo na, Panginoon, sa mga nagdadalamhating pamilya sa dako po ng Leyte, kung saan nakaratay ang bangkay ng aming pastor. Naway ang iyong presensya, Panginoong Diyos, ay magbigay sa kanila ng kagalingan at kapayapaan sa kanilang pag-alala kay Pastor Phoebe Oka. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa buhay na ibinigay mo sa Kanya. As we mourn, help us find comfort. As they mourn, give them comfort also. That in your presence, oh Heavenly Father, becomes a loving memories to each and everyone. Lalong-lalo na, Ama, kay Sister Josie. Alam ko, Panginoong Diyos, na masakit sa kanyang kalooban na ilid ko ang lahat ng mga bagay na ito. Sapagkat alam po niya na ang lahat ay magbabago. Nawa, Panginoong Diyos, bigyan mo siya ng tapang, tatag, upang ang mga natutunan po niya tungo sa ikaliligtas at ikatutuwid po niya, Panginoong Diyos, ay manatili po sa kanyang kalooban. Ganon din po, Panginoon, yung mga kapatid na iniwan po ng aming pastor sa dako po ng Leyte. Nawa, Panginoong Diyos, maging larawan po siya ng iyong kapira. Nawa, Panginoong Diyos, ay kanilang maalala ang mga bagay na ibinahagi po niya. Nawa, Panginoong Diyos, maging masumpungan nila ang katwiran mo sa pamamagitan niya. At maalala nila ang kanyang pong pangangaral, ang kanyang mga pagbabahagi, ang kanyang mga pagtuturo, upang sa ganon, Panginoong Diyos, ay sila'y lumakad sa daan po ng iyong katwiran. O makapangyarihang Diyos, Ama ng lahat ng kahabagan, tagapagbigay ng kaaliwan, pagitunguhan mong mabuti, Panginoon, ang lahat ng mga ito as we come to pray. Yes, you know, Lord, that we are mourning today, but you are the one who are able to comfort us, oh my God. We cast all our cares unto thee, because we know that thou art, O God, the great and the terrible God, the same yesterday, today, and forevermore, who are able to comfort us, not just today, but forevermore, O my God. Lord, we come unto thee with all respect and hope that you are the one who can give everything for us, O my Lord, and also in our future. Lord, we hope that you are the life and the resurrection of this brother, of this pastor, at the end of the day. As we believe, Lord, we come to thee, as we come to pray. In Jesus' name, amen.